kinakaya mo para sa pamilya mo, para mabuhay mo yung anak mo, para mapadalhan mo ng suporta ang pamilya mo. Lahat kakayanin ng isang OFW. I need to tell you something. I really, 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 really like you. And I want you. Do you want me? Do you want me to? I really, 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 really like you. Isa na yata sa pinakamahirap na uri ng hanap buhay ang maging isang OFW. Aalis, iiwanan ang bansang kinamulatan, kinagisnan mo, daladala ang pangarap na sa loob ng malitay na kabalot, ang pag-asang makaahon sa kahirapan. Yakap-yakap ang kanilang mga larawan, patungo sa daang di malaman. Walang kasiguraduhan. Pagbaba pa lang ng eroplano, luhay mapapalitan na ng ngiti. Dahil sa kagalakan, lumbay malilimutan sandali. Nagagalak, natutuwa, at di makapaniwala na sa wakas pangarap mo'y mabibigyan na ng katuparan. Dilat ang mga mata, dahil natatanaw ay pag-asa. Ngunit ang mga ngiting ito'y panandalian lamang. Magsisimula ang kalbaryo sa paglipas pa lang ng unang buwan. Pagod, puyat, hirap pala ang daratnan, malilipasan ng gutom ay di mararamdaman, hindi namamalayan. Napapagod ngunit walang pakialam. Tuloy lang ang trabaho dahil kailangan. Kahit kapag may problema, kaya alam mong wala kang malalapitan. Matatakbuhan, walang pamilyang yayakap dahil wala naman sila sa iyong tabi. Napupuyat sa bawat gabing nag-aabang ng tawag mula sa pamilyang minsay pa'y nakakalimot. Madalas sila pa ang walang oras na mangumusta. Kadalasan pa sa tawag mo'y walang sumasagot. Iyak, tatawa ka na lang dahil ito naman ang buhay na pinili mo. Iyak, tatawa ka na lang dahil parte ito ng iyong mga sakripisyo. Mahirap magkasakit ng isang OFW. Mahirap dahil walang ibang mag-aalaga sa iyo kundi ang sarili mo. Walang ibang magluluto para sa iyo. Kaya kahit may sakit ka, kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Kahit may sakit ka, babangon at babangon ka. Dahil ikaw lang namang mag-isa. Sabi nila masarap daw ang ibang bansa. Pero ang sagot ko, mali sila. Ang pag-abroad ay isang desisyon na mahirap panindigan at pangatawanan. Dahil hindi lang katawan ang kailangang ihanda, kundi pati isipan. Buong katauhan, sa isang iglap maaaring mawala sa iyo ang lahat. Dahil hindi naman lahat ng nag-abroad ay swerte. Dahil sa isang iglap maaaring masira ang pamilya na binuo mo. Maaaring kuhanin sila sa iyo ng ibang taong mapag-abuso at ng kahinaan mo. Mayroon ding umuuwi ng nakakahon. Wala ng buhay, lantang gulay, inabuso ng amo sa pinagtatrabaho ang bahay. Lamay ang naging resulta ng pagsisikap. Mga Pilipinong hindi pinagpala, lalong naghirap. Ay Sara Balabagan, basta bago pa lang yung kay Sara Balabagan, di nakakatakot yung UAE noon. Sabi ko, bakit UAE ito? Gusto ko Dubai. Sabi nung kasama ko, bakit nasa UAE naman yung Dubai ah? Sabi ko, oh my God. Tapos alam nyo ba, kung saan nangyari, sa street na yung kung saan nangyari yung kay Sara Balabagan, doon din ako titira. Doon din ako titira. Ay, Diyos ko. Sabi ko, Diyos ko, talagang panalangin. Ang panalangin ko talaga, grabe. Tapos, nung dumating na ako sa bahay ng amo ko, oh my gosh.
5 Indonesia ang naabutan ko. So ako lang talaga yung Filipina. Wala akong alam, wala talaga akong alam. After a days, Ramadan, ako lahat yung naguhugas kasi ako yung hindi nagfa-fasting. Madaling araw, yung fasting nila, madaling araw, mag-aalmusal na yan ng alas 3, alas 4, ganun. Di ako lahat niyan, wala na akong tulog niyan. Tapos paggabi na naman, anong oras nga paggabi, basta gabi na, ako na naman ang maghuhugas niyan lahat kasi ako nga yung hindi nagfa-fasting, sila pakakain nila, magsisipag-pray na ang mga yan, di ako lahat, linis, hugasan lahat, ayan, di pakatapos niya, magbabantay pa ako ng bata niyan, magpaplansya pa ako, grabe talaga. Tapos yun, lahat ng pagkakamali sa akin pinapasa ng mga kasama ko kasi nga ibang lahi, di ba? Ang hirap. Hindi pa ako nakakaintindi noon ng pero pinursigi ko talaga makaintindi at makapagsalita ng Arabic. Yun, talagang ang bilis ko matuto noon. Ang hirap. Lahat sa akin. Tapos yun na nga, naranasan ko pa doon yung sinama ka ng mga dalaga papunta ng mall. Para kang talaga doon, yung ewan ko, hindi ko ma-explain, yung parang ang liit mo talaga, naka-uniform ka pa, pupunta ng mall, naka-uniform ka pa, kumain sila sa isang restaurant, kasama ako, pero sila lang yung kumain. Tapos, ako nakaupo lang. Wala pa akong cellphone, no? Tapos yun na nga, pinagtitinganan ka ng mga tao na nakaupo ka lang doon. Yung gusto mo nang umiyak, pero hindi ka makaiyak. Pinatapos mo na lang sila kumain. Tapos lakad-lakad, umuwi. Parang susunod-sunod ka lang ba sa kanila. Tapos, yun. Tapos naranasan ko pa yung one time nahimatay ako. Tumama yung ulo ko sa pader. May tahi yung ulo ko ng 5. Nahimatay ako ng habang nagmamap ako. Nahimatay ako ng alas 9 na nagkamalay ako ng alas 12. 5 yung tahi ko sa ulo. Tapos, sabi pa ng doktor, magpahinga daw ako mga 3 days. Kasi after 5 days yata aalisin yung tahi. Pero hindi ako nakapagpahinga. Kasi, yung amo ko, kailangan ko daw magtrabaho. Hindi daw ako nila pamilya. Pumunta daw ako doon para magtrabaho. Kinabukasan, nahihilo pa talaga ako. Naglinis na ako ng refrigerator. Ang lamig nun dinipros ko yung refrigerator. Tinanggal ko lahat ng mga laman. Hilong-hilo ako, pero sabi ko, Diyos ko, sana makayanan ko, sana makauwi pa ako ng buhay sa Pilipinas. Wala, hindi ako nakapagpahinga. May binda ako dyan sa ulo. Nakabalot yan, pero nagtatrabaho ako buong bahay.
kapamilya, kamag-anak na OFW. Pasalamatan mo sila, bigyan mo sila ng pansin, kumustahin nyo sila, bigyan mo sila ng panahon at atensyon, dahil hindi biro ang buhay na